Kagima 13 GM Babaylan 1. Kamusta mga kaagimat? Welcome back sa aking channel. Mayroon naman tayong panibagong video na pag-uusapan mga kaagimat, at ito ay tungkol sa mga pinakamalakas at mga matataas na mga surog ng mga sinangunang lahing babaylan. Hindi biro ang pag-ako at sururundon o pagganap bilang isang lahing babaylan. Bago mo ito makamit ang pagkalihitimong pagkababaylan na tawag, ay kailangan dumaan ka muna sa mga lintang na mahikagahom na tinatawag mga kaagimat. Step by step na mga mahikagahom bertudis at mga kalamang karunungang sikrito. Sa aming mga babaylan unom sa sinangunang babaylan dito sa aming isla, mayroon kaming mga surog na tinatawag, at mayroong apat na mga surog na pinakamataas at pinakamalakas. Pero ano nga ba ang surog na tinatawag bilang isang babaylan? Ang mga surog mga kaagimat, ito ay mga matataas na mga gabaynon o gabay, tulad ng mga reynahan o harinon ng mga spiritong kanunuang babaylan. Tinatawag itong spirito nila upang dumapo sa katawan ng isang ganap na babaylan kapag ito ay napaubrahan ng pagpatupad na tinatawag mga kaagimat. Ikalawa, ang mga gabay na mga harinon at reynahan pa rin na sahit-sahing mga taglugar o mga engkantuhanon. Ikatatlo ay ang mga gabay sa tagsang elemento, kabilang na dyan ang hangin, lupa, tubig, kalayo o apoy, kagubatnan o kagubatan mga kaagimat, at ang kalibutan o mundo. At ang ikapang-apat ay ang mga spiritong tuhawnan na mga propetahanon, arkanghelis, anghelis, kag presensya sa makagahom o may likha ng sanlibutan. At ang mga gabay na ito ay dumadapo sa katawan ng isang ganap na babaylan kapag ito ay nakapasa sa pinakamataas na lintang bilang isang pagkababaylan mga kaagimat. Ang mga lintang o step by step na paraan ng mga may kagahom bertudis, kabilang na dito ang una ay ang sa pagpabatak sangdungan na tinatawag mga kaagimat. Kung gusto mo na makapasa sa unang lintang ng pagkababaylan sa sinangunang lahi, at ang ikalawang lintang, ito ay sa pagpatupad na tinatawag mga kaagimat. At ang ikatatlo, ito ay sa pagpanumpa mga kaagimat. Sa aming mga babaylan unom, wala na kaming mga ritual sa pagsayaw mga kaagimat na ginagamit kung kami ay magpatupad bilang pagkababaylan. Unlike sa ibang mga lahing babaylan ay mayroon silang sayaw na ginagamit na ritualis oraculum. Sa may sayaw na ritual sa pagpatupad, mayroon yang ginagamit na mga itak, mga bangkaw o sibat mga kaagimat, at makikita dyan ang mga babaylan na nagpapatupad na umaapak sa nagbabagang mga kalayo o apoy mga kaagimat. Sa aming mga babaylan unom, hindi kami gumagamit ng mga ganyang ritual na sayaw dahil sa iba din ang aming mga ritualis oraculum na tinagnang bugna sa aming lahi. Tag sa isang lahing babaylan ay mayroong mga tinagnang bugnang ritual na sinusunod at nakadepende kung sa ano ang nakasanayang ritualis mahika oraculum ng mga sinangunang ninunong lahing babaylan nyo na ginagawa at pinanubli o pinamana na sa inyo mga kaagimat. Ngayon punta na tayo sa pinakamalakas at pinakamataas na mga surog bilang isang ganap na lehitimong babaylan sa sinangunang lahi.
Mayroong apat na mga pangalang sikrito sa mga surog kung ikaw ay isang ganap na sinangunang lahing babaylan. Ang unang pinakamalakas na surog bilang isang sinangunang lahing pagkababaylan ay ang tinatawag na surog ng dalagangan. Ang surog ng dalagangan, sila ay mga gabay espirituhanon na kinabibilangan ng mga propetohanon, arkanghelis, anghelis at presensya ng makagahom o God the Creator, mga kagimat. Ang ikalawang surog naman, ito ay tinatawag na surog ng mga bunggaitan. Ang mga surog na ito ay kinabibilangan ng mga gabay tulad ng mga raynahan o harinon ng mga espiritong kanunuang babaylan sa sinangunang lahi. Ang ikatatlong surog naman, ito ay tinatawag na surog ng dalungdungan, mga kagimat. Ang surog ng dalungdungan naman ay mga gabay ng mga harinon at raynahan ng mga sahit-sahing taglugar o mga matataas na mga ingkantuhanon, mga kagimat. Ang ikaapat naman na surog, ito ay tinatawag na mga surog ng basulian. Ang mga surog ng mga basulian, ito ay kinabibilangan ng mga gabay sa tagsang elemento. Kabilang na dyan, mga kagimat, ang elemento gahom ng kahanginan o hangin, at elemento gahom ng kalupanan o lupa, at elemento gahom ng katubignan o tubig, at elemento gahom ng kalayo o apoy, at elemento gahom ng gubatnan o gubat, at elemento gahom ng kalibutan o mundo. Sa tagsang apat na mga surog na yan, mga kagimat, bilang isang ganap na sinangunang lahing babaylan ay may mga tagsa-tagsang kapangyarihang bertudes na bugna patuhoy sa katawan na dinapuan ng mga surog kapag napatupadan na tinatawag, mga kagimat. Hanggang dito na lang po ang ating video, mga kagimat, at kung sakali na nagustuhan nyo ang ating video ngayon, mga kagimat, ay pakipindot lang ng like and subscribe, mga kagimat. Maraming salamat po sa inyong panunood, mga kagimat. Sa pagtatapos ng ating video ay muli po akong nagpapasalamat sa inyong mga kagimat. Naway pagpalain tayong lahat ng mga putiang aura at mabubuti ng ating dakilang Diyos makapangyarihan. Ilayo sa mga sakit, iliwas sa mga hindi inaasahang mga panganib, at likupin ng kabanal-banalang bertudis niyang gahom at ibuhos ang swerteng bugna.